Walang magagawa ngayon ang COMELEC kundi ipahinto ang pag-imprinta ng mga balota kasunod ng pagpapalabas ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO kaugnay sa 5 aspirante na diniskwalipika ng komisyon sa 2025 elections. Kailangan baguhin ng COMELEC ang kanilang sistema at gumawa ng bagong mukha ng balota kung saan dapat maidagdag ang mga pangalan ng aspirante na nakakuha ng TRO. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. 5 na mga aspirante na diniskwalipika ng Commission on Elections sa COMELEC sa 2025 elections ang nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Kasunod ng TRO, ang mga pangalan ng 5 aspirante ay kailangang mailagay sa listahan ng kandidat o balota. Isa dito ay ang senatorial aspirant na si Zubair Ginto Mustafa na idineklarang nuisance candidate ng komisyon. Matatanda na noong January 6, nagsimula na mag-imprinta ang komisyon ng mga balota para sa national positions. Nasa mahigit 6 na milyon na ang naimprinta ng mga balota sa National Printing Office. Ang lahat ng ito nasayang kasi hindi na ito magagamit sa eleksyon. Kailangang sumunod ang komisyon sa direktiba ng Korte Suprema at magpalabas ng bagong balota. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, sinuspindi na nila ang pag-iimprinta ng mga balota dahil immediately executory o kailangang agad na ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema. Yung pong mga na-imprenta, local absentee voting, overseas voting, yung pong test ballots natin, Bangsamoro ballots po natin, at kasama na rin po nagsimula na kami sa Caraga, sa rehiyon ng Caraga. So more or less yan po yung pinahinto kaagad natin ang pag-iimprenta. At siyempre, dahil nga po babaguhin ang ballot case, kinakailangan isama yung pangalan mismo ng kandidato na kasama doon sa temporary restraining order ng Korte Suprema. Aminadong COMELEC na malaki na ang nagastos ng komisyon sa pag-iimprinta ng mga nasayang na balota para sa national positions. Sa taya ni COMELEC Chair Garcia, nasa 150 million pesos na ang nagastos ng komisyon. Yung pong isang balota kasi is more or less 22 pesos. Yan po yung binabayad natin sa National Printing Office. Siyempre po, may mga kasamang papel, yung ink, at siyempre napakadami po namin, daan po yung tao namin doon sa National Printing Office na pinag-o-overtime namin. Meron po kaming day shift, meron po kaming night shift na sinesweldohan po namin, at siyempre meron pong overtime payments din. Posibleng magbabago ngayon ang numero ng balota ng ilang mga senatorial aspirant kasunod ng paglalagay sa pangalan ni Mustafa at ang pag-alis ng pangalan ni Chavit Singson na nagpahayag ng pag-atras sa pagtakbo. Letter M po kasi yung pangalan ng kandidatong nakakuha sa national position, sa senador na posisyon. And therefore, pag pinasok po natin, pag binilang niyo po yung sa 66 na present na kandidato, ay 12 pong senador yung nasa ilalim na maaaring maapektuhan, maaaring nakapagpa-imprenta na ng mga pangalan na may numero, and therefore, kasama po talaga yon sa mga consequence at dahil dito sa pangyayaring ito. So, ngayon po, kung sakali naman mag-withdraw yung isang kandidato na sinasabing posible mag-withdraw, magiging 66 pa rin yung kandidato. Kasi kung technically kung isasama yung isa, ay magiging 67. Pero kung mawawala naman po yung isa, 66 pa rin, kaya na medyo tingnan natin kung may magbabago yung sa pagitan ng letter S at pagitan ng letter M, kung sakasakali. Hindi naman nag-aalala ang komisyon pagdating sa 4 na nadagdag na aspirante sa local positions kasunod ng TRO. Ang kay Garcia, hindi pa sila nakakapagsimula sa printing ng mga balota para sa local positions. Pagdating sa timeline para sa printing, matatanda ang target ng COMELEC na matapos ito sa April 14. Posibleng gagamitin na rin ng COMELEC ang 4 na makina ng NPO para lang maihabol ang mahigit 70 million na mga balota. Ang resumption ng pag-iimprinta ng balota ay baka sa susunod na linggo pa dahil sa adjustment na gagawin ng komisyon sa kanilang sistema at pagbabago ng mga ballot phase. Sa kasalukuyang election management system ng COMELEC, hindi sila pwedeng maglagay ng mga bagong pangalan ng kandidato. Pero ang inaalala ni Garcia ay baka meron na namang ilalabas na TRO ang korte para sa iba pang diskwalipikado habang nasa resumption na sila ng pag-iimprinta ng balota. Pag po nagpa-imprenta muli kami ng balota, tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema, with all due respect. Uulitin po muli kung lalo pat ang posisyon na involved
ay national position. So back to zero po ulit kami. Lagi kami back to zero ng back to zero kung meron muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa ating pong balota. So again, the rule always is comply, follow the directive of the Supreme Court. Aminado si Garcia na dahil sa TRO at muling pagbabago sa balota ay maaantala ang iba pang aktibidad ng komisyon gaya ng mock elections na gagawin na sana sa darating na linggo at ang final testing and sealing. Pero sa kabila nito ayon sa komisyon, walang mangyayaring postponement ng eleksyon. Ang araw po ng halalan ay sa Mayo 12, ito pong taon na ito. Hindi po yan marireset sapagkat yan po ay nakalagay sa saligang batas. Maliban na lang kung meron pong deklarasyon na tinatawag na postponement of the election at wala po tayo iniisip na kahit na anong postponement. Gagawin po ng inyong Commission on Elections ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. We will be in control of the situation. Kasama po yan sa ating pong mekanismo na contingency na kung sakasakaling ganito ang mangyari. And therefore, again, may gastos po. Gumastos na po tayo. But part po ito kasi ng isang legal process. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.